hilagang bahagi ng Pilipinas. Isang bayan ang tila nilalamo ng karagatan. Ito ang Barangay Pilar, Bawang La Union. Dati, mahigit 30 ektarya ang sakop nito. Pero dahil unti-unting kinain ng dagat ang lupa, mula sa mahigit 30 ektarya, ngayon, 3 ektarya na lang ang barangay. Bukod sa pagbaha, ang sea level rise ay nagdudulot din ng coastal erosion. Ito ang natural na pagtangay ng malalakas na alon sa buhangin. Coastal erosion daw ang pangunahing dahilan kung bakit lumiit ng lumiit ang bayan nito. Pero may iba pang nakadagdag sa problema. Dati rin kasi itong minahan ng buhangin. From here, galing sa kalupaan, mayroong gumagawa ng pag-aalis ng materials. Ang tubig naman ay nag-aalis din. Tabi-tabi ang mga bahay dito at kahoy lang ang pagitan. Nagsisiksikan sila sa maliit na lugar na itinira sa kanila ng dagat. Noon kasi bago mag-World War II, dagat ito pero doon sa Barangay Santiago, doon raw humihila ng lambat ang mga ninuno namin. Kaya ang sabi ng mga expert, babalikan daw yung pinanggalingan. Ang istrukturang ito ang palatandaan ng mga taga-Barangay Pilar kung nasaan ang pampang nila dati. Mahigit 1 kilometro na ang layo ng istrukturang ito mula sa baybayin ngayon ng Barangay Pilar. Ang marahas na pagbabago sa kapaligiran, nakaapekto ng malaki sa pamumuhay ng mga taga rito. Mayroong mga tanim noon. Kami may mga taniman ng palay, ng tabako, pero nung kuwan na ng tubig, wala na. Kung patuloy ang pagtaas ng tubig dagat, lalo pang lalala ang problema ng coastal erosion. Sa kaso ng bawang, ang katiting nilang bayan maaaring maglaho na ng tuluyan. Ang tingin natin ang climate change, kahit maliit lang siya, creeping, pero nadadagdagan niya kung ano yung mga existing na problema. At maaaring maging problema rin ito ng mahigit sa 40 milyong Pilipino na naninirahan sa tabing dagat. Ano yung kinatatakutan mong mangyari habang nandito kayo? Yung tubig lang po, ma'am. Yun ang kinakatakutan ko kasi malakas yung alon dito, ma'am. Parang, mas mataas pa dito sa bahay, ma'am, pag inaano yung alon dito. Bakit kinailangan talagang lumikas? Dangerous na. May kalamidad. Marami kaming natatakot lalo ng mga bata, mga matanda. Kung apektado ng climate change ang lupa at dagat, makakaligtas ba naman ang mga pananim? Dito sa Laguna, nag-aalala ang agriculturist na si Dr. Roberto Coronel. Dapat kasi namumulaklak na ang mga puno ng lansones sa farm niya ngayong mga panahong ito. Pero mukhang maantala ang pamumunga ng mga puno. Umaasa lang kami sa ulan. But itong erratic El Nino, La Nina phenomenon, hindi namin alam kung kailan darating yung susunod. Makita nyo, mga dry na yung soil namin. Kung hindi bumalik ang ulan o madelay ang pagbalik ng ulan, hindi hahaba yung bulaklak ng aming lanson. Mangilan-ngilang puno pa lang ang nagpapakita ng sibol. Itong epekto na ito na pinaliwanag ko sa inyo, tipong hindi lang dito namin nakikita sa aming farm, kundi na-report na rin sa amin doon sa ibang mga lansones farms na nabisita namin dito sa Laguna. Nitong mga nakaraang dekada, dumalas ang pagdating ng El Nino at La Nina. Malaki ang epekto nito sa mga pananim. Tulad na lamang ng nararanasan ng mga taga-Kasibo, Nueva Vizcaya. Itong beans na ito, ma'am, hindi maganda ang tubo ngayon dahil maliliit ang dahon. Tapos hindi malago. Kasi pag maganda ang tubo, malago ito, lalampasan pa itong ano.
dahil sa palaging ulan. Ang mga kamatis ay ito mga ganitong klaseng bunga. Nadideform, nararast, eventually hulog yan. Wala na sila maasahan. Pati ang paglago ng mga palay, naantala. Alam niyo itong mga palay na ito nung nakaraang 2 buwan, tuloy-tuloy po ang buhos ng ulan kaya medyo nasobrahan. Halos yelo ito. Generally yelo ito. Pero ngayon nung medyo uminit ng konti, yung iba naka-recover, tingnan nyo, nagiging green na. Bukod sa epekto ng kabuhayan, ang higit na pinangangambahan ay ang posibilidad na magkaroon ng kakulangan sa pagkain dahil sa hindi masaganang pananim. May pagsusuri na nagsasabi na for every 1 degree increase in global average temperature, magkakaroon ngayon ng 10% drop in rice production. Problema sa kakulangan ng pagkain, lalong mararamdaman ng mga pinakamahirap sa atin. Kasi itong mga pangyayari na ito, pag nagkatotoo, tapos tuloy-tuloy yung pagbabago ng klima, hindi natin nasolusyonan, hindi natin nahinto, masama yung epekto, not only to the economy in general, pero dun sa poverty incidence for each and every Filipino. So yung mas mahirap, mas magiging mahirap, mas nahihirapan sila mag-cope tuwing tatamaan ka ng malakas na bagyo, ilang taon ulit bago makabangon ka. Kapag walang gumagamit o hindi naman kailangan ng dikuryenteng kagamitan, patayin mo na lang. Nakatipid ka na sa kuryente, nakatulong ka pang mabawasan ng global warming. O diba? Simple lang. Mga 6 daw na metro ang itataas. Ibig sabihin, lahat ng mababa sa 6 na metro ang taas ng kalupaan ay lahat ay matatakpan ng tubig.